chapter 23. Kawikaan 23. Verses 17 to 18. Sabi dyan sa English, "Do not let your heart envy sinners, but always be zealous for the fear of the Lord. There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off." Sa Pilipino, huwag kang mainggit sa mga makasalanan. Sa halip, si Yahweh o ang Diyos ay laging igalang at sundin. Kung magkagayon ay gagana o gaganda ang iyong kinabukasan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat Lord, tunay kang tapat, hindi ka nagbabago kailanman, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay umaapaw sa bawat isa, Lord, sa buong daigdig, sa buong sangkatauhan. Maging sa mga makasalanan man o sa iyong mga anak, Lord, ikaw ay mabuti, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba ng aming sarili, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Ano man ang aming katayuan, Lord, ano man ang aming estado sa buhay ngayon, Lord. Ano mang karangalan, ano mang kadakilaan, ang ibinigay sa amin, Lord, ng daigdig. Ngunit sa oras na ito, amin itong winawaksi, at ikaw lamang po ang itinataas namin, Lord, sa oras na ito, O God. Nawa pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang puso at isipan, palambutin mo, Lord, ang puso na nagmamatigas sa iyong harapan. Nawa ikaw ang magturo, ikaw ang magtuwid, ikaw, Panginoon, ang magbago sa buhay ng iyong mga anak, Lord. Sa mga kapatiran namin, Lord, na nanonood online, sa mga kaibigan namin, Lord, hindi aksidente na narito sila sa iyong gawain, Panginoon, sa mga bisita na narito, Lord. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maghipo ng puso. Sa mga kapatiran namin, Lord, na nakasama namin muli ngayon, ikaw ang patuloy, Lord, magpalakas sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo, O God. Lord, sa oras na ito, we pray. Nawa ang pangalan mo lamang ang maitaas. Ikaw lamang po ang laman ng isipan ng bawat isa. Ano man pong mga bagay na bumabagabag sa amin, Lord. Ano man pong plano at gawa ng dyablo, O God. Sa oras na ito ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Ikaw, Panginoon, ang maglukob ng iyong banal na dugo. Proteksyonan mo ang gawain na ito. Proteksyonan mo, Lord, ang lahat ng nagdadaos ng pagsamba para sa iyo, Lord, saan mang panig ng bansa at ng mundo. Nawa ikaw ay maitaas. Nawa ang kagustuhan mo, Panginoon, ang mangyari sa daigdig at sa buhay ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Malaya tayong umupo. So ang pag-uusapan natin ngayon, pamagatan natin, do not envy the wicked. Huwag mong kainggitan ang masama. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong kainggitan ang masama. Minsan, marami tayong nakikita, di ba? Marami tayong napapanood. Di ba? Sometimes naisip natin, bakit ba yung mga tao na yon ay maayos, maunlad? Bakit ba yung mga tao na hindi naman naglilingkod sa Diyos ay nakikita mo parang sagana, di ba? O sinasabi nila, pinagpala sila? O kaya, nakita mo, bakit yung mga tao na wala namang pagpapahalaga sa Diyos, meron sila ng mga bagay na yon. Tapos ako na
Di ba? Naglilingkod sa Diyos. Bakit ganito? Parang nagpapakahirap. Nagtitiis. It sounds unfair. Di ba? Parang napaka-unfair naman, Lord. Yeah? Sometimes kini-question, bakit ganun, Lord? Yung mga tao, kung sino pa yung masasama, sila pa yung parang sagana, lahat ng mga kailangan nila, nariyan. Ako Lord. Ito, di ba? Parang hikahos. Parang isang kahig, isang tuka, sabi nga nila. Hirap na hirap sa buhay. Yan din ang tanong ng mga lingkod ng Diyos na mga nauna sa atin. Sa unang tingin kasi parang unfair, no? Minsan nalulungkot tayo or naiinggit sa mga bagay na nangyayari sa mga tao na hindi naman pinapahalagahan o hindi naman kinikilala o hindi naman naglilingkod sa Diyos. Kaya yun din yung struggle ni Prophet Jeremiah. Natanong niya ang Panginoon. Sabi niya, bakit ganun, Lord? Sabi sa Jeremiah 12, verse 1 to 2, ikaw ay matuwid, Yahweh. At kung ako may mga katuwiran, mapapatunayan mong ikaw ay tama. Ngunit bayaan mo akong magtanong. Di ba? Bayaan mong magtanong ako, sabi niya. Bakit nagtatagumpay ang masamang tao? Yun ang question. At ang mga nandaraya ay umuunlad. Verse 2, sila'y itinanim mo at naguugat, lumago at namumunga. Maganda ang sinasabi nila tungkol sa iyo, subalit malayo ka sa kanilang mga puso. That's the reality. No? Sasabihin ng mga tao na yung iba nga sinasabi pa na, tingnan mo ko. Sabi sa'yo, ikaw Christian ka, tingnan mo ikaw, hirap mo. Sa akin ka pa nangungutang. Tingnan mo ko, wala akong kinikilalang Diyos. Pero tingnan mo, dami kong pera. Mayaman ako. Dami kong blessing, di ba? Yung iba naman, sabi nila, ako, binibless ako ni Lord. Ako, kinikilala ko ang Diyos. Pero makikita mo, yung realidad sa kanilang buhay, hindi mo makikita na sila talaga ay tapat sa Panginoon. Pero sa kabila no, nakikita mo, bakit kaya sila ay nagtatagumpay? Yung mga taong masasama, bakit Lord? Bakit ako hindi? Yung mga tanong ng marami. Even ang mga tao na pumupunta sa simbahan. Lord, lagi naman ako nagsisimba sa iyo. Pero bakit ganun? Hirap pa rin. Hirap pa rin ako sa buhay. Bakit yung mga mandaraya? Mga korap? Bakit? Napakabilis umunlad. Sabi, siyempre, nandadaya nga eh. Kaya minsan nasasabi ng mga yung ibang Christians, parang mas okay pang gumawa na lang din ako ng masama. Mangloko na lang din ako, mang-scam. Mambudol. Mabuti pa, uutangan ko to si Brad. Utangan ko si sister, pero wala akong balak magbayad. Total Christian naman yan eh. Hindi yan kikibo. Kasi pag kumibo yan, di na ako magpapakita sa church, kasalanan niya. Pagagalitan siya ni pastor. Di ba? Sometimes, okay lang, bakit yung mga tao masama nga eh? Gawin ko na rin. Di ba? Alala nyo nung may nasunugan, tinanggal nila lahat ng, mga tanso. Lahat sila dun sama-sama. Naisip ko, may Christian kaya dyan? O nakihati din, o nakiputol din ng tanso, o nakinakaw din. Total, bukas na eh. Paano kaya pag nagkagulo, yung mga mall, sinira na. Katulad nung nakita natin. Di ba sa Indonesia, kita nyo yung news? Rinansak yung mga bahay, pinasok. Tapos ikaw, bukas na yung bahay ni Gob. Kunin mo doon yung mga laptop,
Total, wala. Ano-ano na eh. Tabla-tabla na. Nakaw na. O kaya, may mga mall na nagkagulo na, nagkaroon ng digmaan. Halimbawa, wag naman sana na nabukas na yung mga mall, kukuha na lang ng kahit ano. O kalamidad. Siguro maiintindihan pa natin kung yung kukunin mo sa kalamidad, pagkain, di ba? Bigas, siguro pwedeng maintindihan. Pero may kalamidad na nga ang pinagkukuha ng mga tao, mga TV, 75 inches, TV, mga computer, cellphone, mga Apple. Kasi nga may bagyo, mayroong mga tornado, kalamidad. Pero ang pinagkukuha, yung mga bagay na wala namang kinalaman sa pagkain. Dahil ginawa ng masama, gawin ko na rin. Yan ang tanong ng mga tao. Kahit si Job, sabi ni Job, bakit yung mga masasama? Job 21 verse 7, bakit kaya ang masasamay hinahayaan pang mabuhay? Di ba? Yun ang tanong niya. Tumanda pa at nagtatagumpay. Lalo na kung nakaranas tayo ng pang-aapi sa kapwa. Bakit ba yan hindi? Bakit hindi ka pa mamatay? Sama-sama ng kapitbahay ko na yan. Tapos makita mo, ba't parang ganun ah? Ang sama-samang tao niyan, pero ba't tinan mo, daming pera. Blessed na blessed. At sometimes, naiinggit. Naiinggit ka rin sa kanya. Yung mga psalmist, ito rin ang sinabi. Sa Psalms 37 verse 3. Sa taong mayabang, tinan mo, ako'y naiinggit nga. At sa biglang yaman ng mga masasama. Di ba? So yun ang realidad, yung mga tao na may pananalig sa Diyos, naiinggit sa mga taong gumagawa ng masama. Hello? Sino kaya sa mga katabi mo ngayon yung mga naiinggit, ha? Tingnan mo kaliwa kanan. Tingnan natin ulit. O kaya tingnan natin yung ating sarili. Ha? Baka nagde-desire tayo, Lord, gusto ko ring yumaman. Tataya na lang ako sa sabong. Kasi yung kumpare ko, paldo-paldo. Ha? Tataya ako sa, squatter ba yun? Ano yun? O, tingnan nyo, alam nyo? Squatter? Scatter? O, tingnan mo. Ilang kaya dito yung mga Christian na nagsusugal? Tumataya. O kaya, sports, basketball, ending. Di ba? Kasi gusto rin nilang umasenso, yumaman. Tapos, hindi na mamalaya na natataya lahat, pati lahat ng pagpakain sa pamilya, pagpatustos sa mga anak na nag-aaral, o pambili ng gamot ng may pakapamilya na may karamdaman, pangbayad ng kuryente, ubos, ari-arian. Yung iba namang mga politiko, pinangsusugal yung kaba ng bayan. Sabi nung writer nung Psalm, naiinggit ako. Ha? Biglang yaman ang masasama. Verse 13, kung tatalon tayo, Psalms 73 verse 13, samantalang ako, malinis ang palad, hindi nagkasalat, lubos na nag-ingat, ang aking natamoy kabiguan. Ako naglilingkod, malinis ang palad, literal na malinis, walang pera. Pero ang aking natamoy kabiguan pa. Kita nyo ba? Unfair. Sino pa yung naglilingkod sa Panginoon ng tapat? Nagsisikap na sundin ang salita ng Diyos, ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Siya pa yung naghihikahos sa buhay. Kaya naman minsan sa mga tao, even sa mga believers, sometimes nakakaranas ng ganitong pakiramdam. Bakit maunlad ang masasama? Masama na nga sila. Unfair ka, Lord. Pero alam nyo, mga kapatid, kung ano ang magandang itanong sa ating sarili, hindi kung bakit unfair ang Panginoon. Ang tanong sa mga mananampalataya, bakit ka natutuksong kainggitan ang mga bagay
na umaasenso sa maling gawain. Bilang anak ng Diyos, na umiiwas sa paggawa ng kasamaan, umiiwas sa paggawa ng mga wicked things. Bakit tayo ay nagkaroon pa ng desire sa mga bagay na ganyan o kahit ang pag-unlad ng mga taong hindi naman naniniwala, nananampalataya at nananalig sa Diyos? Kaya nga mga kapatid, dapat huwag nating kalimutan, huwag nating kainggitan ang masama. Dahil alam natin na ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, mga kapatid, ay panandalian lamang. Lilipas, masisira, kakalawangin, mawawasak. Yung pera, madaling maubos yan. Kahit gaano pa ang karami, kalaki, kadami ang pera mo. Pero kung may biglang dumating na gastusin na mas malaki pa sa perang na itabi mo, ubos din agad. Hello? Kaya nga huwag nating hayaan na ang makita natin ay yung mga kayamanan ng ibang tao. At makalimutan na natin yung eternal reward na ipinangako ng Diyos sa atin dahil sa ating paglilingkod at pananalig sa Kanya. Sabi ng Psalms 37:1, huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kainggitan, liku nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Anong gagawin mo? Verse 3, umasa ka sa Diyos. Hallelujah. Ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kaya kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya'y italaga. Tutulungan kang ganap kapag ikaw ay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh o ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyagang naghihintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila. Kaya yun yung paalala sa lahat. Na huwag tayong mainggit sa kapwa. At lalo na, huwag nating kainggitan yung gawa nilang masama. Kaya yung iba, mali yung prinsipyo. Sabi, bakit ba ako nag-born again? Ang daming hindi ko magawa na tuloy. Ha? Mabuti pa, mag-backslide na lang. Para magawa ko ulit. Yung masasarap. Masarap ang lasa ng alak eh. Tuwing natutulog ako, napapanaginipan ko, nalalasahan ko sa dila ko. Masarap ang lasa ng mga nakahiligan ko. Bisyo. Nakahiligan kong hit-hitin. Tuwing matutulog ako, na-imagine ko para ako nasa heaven, para ako lumulutang. O kaya, masarap talagang mambabae. Ha? Masarap yung marami kang option. ABCD. Yung asawa ko nakakaumay, lagi na lang galit. Ha? Lagi na lang pag-uwi ko, nakabusangot ang mukha. Ha? Kaya, mabuti yung buti pa, hindi na lang ako Christian na magawa ko lahat. Walang preno, wala lahat. Buti pa yung kumpare ko, nagagawa niya lahat. Sabihin pa ng ibang kaibigan mo, tingnan mo ko, di ba? Ikaw dyan pa-worship ka eh. Pa-Bible ka. Ikaw tuloy ngayon, nagigilty ka na. Ayaw mo na tuloy gumawa. Dito ka na pre, balik na tayo. Para malaya, happy-happy na ulit. Di ba? Tapos yung ibang Christian, ganun din naisip, buti pa yung mga unbeliever. Ha? Buti pa yung mga ganyan, buti pa yung mga walang pananampalataya.
Yung iba, pagka napaaway, hindi makaganti, sabi, salamat ka, born again ako. Ha? Sana hindi na lang ako born again, napatay na kita. Diba? Ganun pa yung sinasabi, parang gustong balikan yung nakaraan. Pero yun yung realidad. Pero anong sabi ng Biblia, mga kapatid, huwag nating kainggitan. Huwag tayong magnasa. Ngayon na natagpuan na natin ang tunay na kaligtasan, binago na tayo ng Panginoon. Oo, nadadapa tayo. Oo, nagkakamali tayo. Pero by the grace of God, mga kapatid, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Patuloy ka pa rin nakatayo. Patuloy ka pa rin matatag. Patuloy ka pa rin na hindi mo maipaliwanag ang hirap-hirap ng buhay mo, pero patuloy ka pa rin sa Diyos. At yan ang dapat ipagpasalamat mo sa Panginoon. Kasi ang buhay ng tao hindi nasusukat sa material wealth. Ang tunay na buhay ng tao hindi nasusukat sa kasangkapan na meron siya, sa kayamanan na meron siya, sa kapangyarihan na meron siya sa daigdig. Kung hindi, nasusukat ito kung gaano siya katapat sa kanyang Creator, sa Diyos na lumikha sa kanyang buhay. Natural na minsan magtaka tayo o magtanong tayo sa Diyos na bakit deserve ba nila na pagpalain yung mga tao na matigas ang puso, yung mga tao na nagrebelde sa Panginoon, bakit umuunlad sila? Yun ang response, yun ang ating nakikita. Na parang hindi dapat yung consequences na nangyayari sa buhay nila. Dapat sila ay masama, dapat sila mapahamak, dapat sila makasalanan, dapat sila ay parusahan dahil sa kanilang mga nagawa, kamalian. Pero alam natin sa Biblia, mga kapatid, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay na tapat at mapagmahal. Kaya nga kung nagagalit tayo sa makasalanan na nakikita natin, isipin muna natin tayo'y mga naging makasalanan din. Hello? Yung ibang tao, galit na galit eh. Makasalanan. Ha? Galit na galit sa mga korap, sa mga magnanakaw. Pero hindi siya galit sa sarili niya na ninanakawan niya si Lord. Hello? Hello? Galit tayo sa korap, galit tayo sa magnanakaw. Pero yung ibang mga nasa church, isa din. Kaya wag nating kalilimutan, naging makasalanan din tayo. Naging matigas din ang ulo natin sa harapan ng Diyos. Naging rebellious din tayo. Naging stubborn din tayo, and we deserve judgment sa Panginoon. Pero napakabuti ng Diyos, mga kapatid, sa ating buhay. Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Ephesians 2, 3-5. Ang totoo ay tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman. At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob. Sa kanyang kagandahang loob. It is only by God's grace that you have been saved. Kaya nakita natin dito sa Bible, bakit yung mga taong makasalanan, bakit yung mga wicked prosperous pa,
Dahil lahat ng nangyayari sa daigdig na ito, mga kapatid, tandaan natin, merong purpose si Lord. Kung bakit tayo sometimes mahirap, sometimes kailangan talagang magbanat ng buto para ma-provide yung pangangailangan. At bakit yung mga tao na masasama, bakit umuunlad, bakit makapangyarihan sila? Bakit sinisikil pa nila tayo ng mga simpleng tao? One of the reason I think, bakit yung mga Christians parang laging nasa struggle? One of the reason ay para hindi natin makalimutan na magdepende sa Panginoon. Umasa sa Diyos. Dahil ang tao pagsagana, karamihan ng tao ang nangyayari, pagsagana sa buhay, nakakalimutan ng Diyos. Sometimes nga, kahit umangat lang ng konti, nakalimot na sa Diyos eh. Nagkaroon lang ng trabaho, nagkaroon lang ng negosyo. Wala nang panahon sa Diyos eh. Paano pa kaya pag talagang malaking-malaki na responsibilidad? Kaya kung ikaw man ay struggle, pero at least, naaalala mo laging manalangin, naalala mo palaging magtiwala sa Panginoon, hindi ka nalilihis ng landas. Kasi sometimes yung biglang pagyaman, biglang pag-asenso, biglang pagkakaroon ng magandang income, yan ang nagiging dahilan na maraming mga mananampalataya ang nalilihis at nawawala sa paglilingkod sa Diyos. May purpose si Lord sa lahat. Bakit yung mga makasalanan? Bakit yung masasama? Bakit pinalakas ng Diyos yung Babylonian Empire? Isang malupit na tumutuligsa sa mga anak ng Diyos. Bakit sila pinapalakas, pinapayaman upang pahirapan ang mga lingkod ng Diyos? Bakit si Lord, bakit niya pinayaman yung Persian Empire na sumakop sa Israel noong unang panahon? O bakit mayaman yung Egypt sa Bible, sa Old Testament, na inalipin ng daan-daang taon ang mga Israelita? Amen? Bakit sila naging alipin? Bakit sila pinahirapan doon ng isang bansang walang takot sa Panginoon? Yung mga Assyrian, yung mga lahat na nagpahirap sa mga Israelita, lahat ng yon, mga kapatid, may purpose si Lord. At naniniwala ako, bakit yung mga politiko na to, na nasa Pilipinas, na limpak-limpak, na daan-daang, bilyon-bilyong pera ninanakaw sa kaban ng bayan. At kung magsalita sila, ay parang mga naka-anesthesia. Alam niyo yan? Manhid eh. Pag nagsalita, akala mo hindi siya eh, no? Bakit ganun? Naniniwala ako mayroong purpose si Lord. Kasi walang nangyayari sa daigdig na ito na hindi alam ng Diyos. Na walang magandang dahilan ng Diyos sa kabila ng kadiliman na dinaranas ng mga tao ng kanyang mga anak. May purpose ang lahat. Search nyo sa Bible. Bakit naalipin? Bakit pinahirapan? Inalila ang mga lingkod ng Diyos. May purpose lahat. At yung iba doon, dahil sa pagiging masama ng mga anak ng Diyos, yun ang disiplina sa kanila. So hindi natin matanong si Lord, Lord, bakit umasenso yung masama? Ako hindi. Pasalamat ka nga eh. Kasi ngayon, nagpe-pray ka pa sa Panginoon. May problema ka, lumuluhod ka, umiiyak ka, hinahanap mo ang Panginoon. At naaalala mo, na kung wala ang Diyos, hindi mo kaya na magpatuloy sa iyong buhay. Kaya nga pareho, even mga sinners, even mga makasalanan, mga kapatid, pare-parehong mahal ng Diyos. Hello? Naniniwala ba kayo na kahit mga makasalanan, mahal din ng Diyos? Hindi lang ikaw
na lingkod ng Diyos o na anak ng Diyos ang kanyang mahal. Pati yung mga taong sinner, mahal ni Lord. Kaya nga sabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world, the people of this world." Ano yun? The sinners of this world. That He gave His only Son. Romans 5 verse 8. "Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa." Hallelujah. Jesus died for you. Madaling mag-alay ng buhay sa mga taong mababait, mabubuti. Pero si Lord hindi. Even sa mga makasalanan, kaya niyang ialay ang kanyang buhay. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya kung makasalanan ka, kapatid, dapat lalo ang mas lumapit sa Panginoon. Dahil siya ang tunay na nagmamahal sa iyo. Siya'y maawain. Siya'y mapagpasensya. Alam niyo kung bakit hindi pa hinahatulan yung mga makasalanan? Yung mga korap? Pwede namang paglumindol lahat ng mga nasa meeting. Doon lahat ng, sabi nga nila, lahat ng nasa Congress magpalindol na lang ang Diyos at kainin silang lahat ng lupa. Pwede naman yun. Pero bakit hindi ginagawa ni Lord? Because God is merciful. God is patient to the wicked. At dapat ma-realize natin, pasalamat nga tayo na si Lord naging patient sa atin nun . Ilang beses tayo naggumawa ng kasamaan, namuhay sa kadiliman, sa kasalanan at buti na lang. Habang ginagawa natin yun, hindi tayo nasagasaan noon. Hindi tayo nasemplang sa motor noon. O hindi bumagsak yung eroplanong sinasakyan natin, yung jeep, yung taxi, napauwi tayo. O hindi tayo nadulas, hindi tayo nabagok habang papunta tayo sa club. Papunta tayo sa beer house. Papunta tayo sa inuman. Sa pot session. O sa paggawa ng mga kasamaan. Hanggang sa natakbuan natin ang pag-ibig ng Diyos at pagmamahal. Kaya ngayon narito ka. Nakikinig ng salita ng Diyos. Di po ba? Sometimes gusto lang natin mapahamak yung iba, pero hindi natin na-realize kung paano tayo natakbuan ng Panginoon at kung paano tayo niligtas ng Panginoon. 2 Peter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Hallelujah! Walang makakapantay sa kabutihan, sa pagiging mahabagin ng Diyos, at sa kanyang mahabang pasensya na ibinigay sa mga tao. God is compassionate. Even sa pagbibigay ng pagpapala ng Panginoon, binubuhos niya lahat kahit sa mga sinners at sa mga saint. Nakadepende na lang yan. Kasi sometimes yung mga makasalanan, yun yung madiskarte. Yun yung mas masipag. Yun yung mas masinop, hindi gastador. Yun yung nag-iisip, yun yung nag-i-invest. Tapos ito namang mga nagsasabing mga Christian, waldas. Sumahod lang saglit, bili agad cellphone. Ang sahod, 20 mil lang kada buwan, bibili ng cellphone 100,000. Lugi. May utang ka pa. Yung ibang tao, unbeliever nga, wicked nga, pero investment ang iniisip. Paano ko mapapalago? Anong gagawin ko? Ganon. Kaya mas umaasenso. So masisisi mo ba si Lord? Yung ibang believer, ayaw bumangon, tanghali na. Pamilyado ng tao, ayaw maghanap ng trabaho. Tapos magreklamo tayo, Lord, bakit maunlad yun? Nasama niyan ako.
Ako Christian, o Christian nga, pero talo ka sa diskarte sa buhay. Sabi sa Matthew 5, verse 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masama. Hello? Sumisikat ba yung araw sa mabubuti lang? Sumisikat ba yung araw sa tanim lang ng mga mabubuti, hindi sa tanim ng masasama? Pareho naman, di ba? At nagpapaulan siya sa matuwid at sa mga di matuwid. Kita nyo? Nagpapaulan, yung ulan ba bubuhos lang sa tanim ng isang Kristiyano, hindi sa tanim ng isang makasalanan, salbahe at masamang ugali o kurap, lahat pareho. Yung blessing ng Panginoon natatamasa ng lahat ng tao. Pero nakadepende pa rin yun sa tao. Kaya ang maganda, ikaw na anak ng Diyos, lalo kang maging matalino, lalo kang maging masinop, at lalo kang maging tapat sa Panginoon. Huwag mong i-compare ang buhay mo sa iba. Bakit? Kasi lagi kang lamang. Kasi ikaw, may buhay na walang hanggan. Yung ibang tao, sabi nga, makamtan man nila ang lahat ng yaman sa mundo. Pero kung wala naman silang kaligtasan, wala ding saysay ang lahat. Kaya hindi ko sinabi porket ikaw Christian ka na, o sitting pretty ka na lang. Hantayin mo na lang na mahulog yung bunga sa bibig mo. Di ba? Hindi ganun. Kundi magpakatalino, magpakasipag. Lalong-lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos. Dahil yung pagpapala ni Lord, dumadaloy sa lahat. Pinagpapala ni Lord yung sinners, pinagpapala ni Lord yung may pananampalataya sa Kanya. Pero huwag mong kainggitan yung mga ginagawa, umaasenso man, yung mga taong makasalanan. Kaya nga, sabi din ng salita ng Panginoon, mapasensya si Lord. 2 Peter 3 verse 15, isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataon maligtas. Yan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. So nagtitimpi lang ang Diyos. Hindi rin ibig sabihin ng wicked na tao, okay lang, hindi ako naglilingkod, di ba? O mas madiskarte ako, mas magaling ako, mas mag-i-invest ako, mas mayaman ako. Hindi ko kailangan si Lord. Ayoko sa Kanya. Patuloy ako mag-rebelde sa Kanya. Laging tatandaan ng lahat ng tao, si Lord nagtitimpi lang. Hello? At katulad ng mga nagtitimpi, lahat merong hangganan. Hello? Kaya pag umabot ang hangganan, tapos ang boxing. Kaya yung mga tao, huwag abusuhin ang pagtitimpi ng Panginoon. Habang may buhay, habang malakas pa, paglingkuran natin ng Diyos, magpakumbaba tayo at manalig, manampalataya tayo kay Hesukristo na siyang tagapagligtas ng ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Before it is too late. Bago mahuli ang lahat. Pero mapasensya ang Diyos. So dapat ba mainggit ka? Dapat ba magselos ka sa mga taong masama? Hindi. Kahit anong sabihin, angat ka. Bakit? Kasi pinili ka ng Panginoon. Niligtas ka ng Panginoon, binago ka ng Panginoon. Kaya walang dahilan na kainggitan mo ang mga gawain ng mga taong masasama. Umunlad man sila sa buhay mo. Kaya yung lagi nating isipin, mga kapatid. Kaya doon sa mga taong masasama, imbis na mainis tayo, imbis na magalit tayo, imbis na magselos tayo, imbis na mainggit tayo sa kung anong meron sila, ang Diyos natin naging mapagpasensya sa kanila. At sa ating mga tao, sa ating mga lingkod ng Diyos, ito'y oportunidad upang ipanalangin natin ang mga taong kilala natin. Ipanalangin natin sila na dumating ang panahon na matagpuan nila ang kaliwanagan sa kanilang buhay. Kaya ito ang challenge sa atin.
na pag may pagkakataon, ipakilala natin sa kanila ang tunay na Kristo. Kasi maraming peking Kristo eh. Maraming nagsasabing Kristo rin pero fake. Yung iba nilalagay pa nga sa nila, chapel nila eh. Pero yung Kristo nila, tao lang. Hello? Ang tao yung Kristo mo, patay ang kaligtasan mo. Pero ang Kristo na pinaglilingkuran ng born again, Diyos. Hindi lamang tao, kung hindi Diyos din. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka kayang iligtas ng tao lang, ilalagay mo yung pananalig mo sa tao lang. Kung maglalagay ka man lang tiwala mo sa Diyos talaga, hindi sa tao. Maraming maling Kristo, kaya sana'y panalangin natin yung totoo at yung tamang Kristo. Hindi yung Kristong propeta lang, tao lang. Yan ang realidad sa mundong ito. Kaya kailangan napakahalaga talaga na yung foundation ng ating pananampalataya sa Panginoon ay malalim. Hello mga Christians, born again. Hindi yung makarinig kayo ng bagong araw, maniniwala kagad kayo, ay no. Porkit nabasahan kayo ng mga ilang verses na kanilang inaral para ilihis kayo, maniniwala kayo, hindi. Dapat malalim ang ugat ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Na hindi kayo basta-basta matinag lang. Ngayon, maraming lumalabas. Ngayong September 23 to 25, babalik na daw si Lord. Dami yan, tingnan nyo sa social media. Bumalik man si Lord o hindi sa panahon na yan, ang mahalaga, handa tayo palagi. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi pag naniwala ka doon, tapos hindi nga bumalik, baka ma-disappoint ka, ayaw mo na mag-church. Ano naman kung bumalik siya noon? Ano naman kung hindi siya bumalik noon? Ang sabi ng Word of God, palagi tayong maghanda. Walang nakakaalam ng oras. May mga signs na makikita, oo, meron. Pero yung eksakto, hindi natin, di ba, maaasahan. Sabi nga ng Bible, yung time na parang hindi ka nag-expect. Kaya kailangan, mga kapatid, palagi tayong handa sa ating buhay. Kaya nga, kailangan nating ipag-pray. Kailangan nating pangaralan. Kailangan nating balaan ang mga tao na patuloy na gumagawa ng kasamaan sa kanilang buhay na kung hindi sila titigil, nakakaharapin nila ang kaparusahan na naghihintay dahil sa pagre-rebelde nila at sa pagiging matigas ang puso nila sa harapan ng Panginoon. Kaya may misyon tayo. Hindi natin misyon na husgahan ang ating kapwa. Hindi natin misyon na siraan ang ating kapwa. O ipanalangin na siya ay mapahamak. Ang misyon natin na ipanalangin sila upang makita nila ang liwanag ng Diyos. At ang ating number one na role ay magpakaliwanag sa buhay natin. Saan man tayo pumunta. May nakakakita man sa atin o wala, manatili yung liwanag ni Kristo. Dahil yun ang ine-expect ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, kung may kaiinggitan ka man, huwag mong kainggitan ang possessions ng iba. Kung hindi mainggit ka doon sa mga tao na binuwis ang buhay alang-alang kay Kristo. Hello? Mas kainggitan natin yung mga believer. Ako, mas naiinggit ako sa pananampalataya ng mga tao na pinipersecute sa Africa. Naiinggit ako sa faith nila. Yung mga tao na pinapatay doon sa Middle East dahil sa pananalig nila kay Kristo. At saan mang panig ng mundo, pinipersecute sila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Pinapahirapan, kinukulong, sinasaktan. Naiinggit ako sa ganong uri ng pananampalataya sa Diyos. At sana kayo din. Dahil sa atin dito, malaya tayo pero napakalayo ng faith natin sa Panginoon.
Konting karamdaman lang, konting sakit lang, konting struggle lamang sa buhay, nagtatampo tayo sa Diyos. Tumatalikod tayo sa Panginoon, pero hindi natin napansin yung ibang tao, hindi natin nakita na yung ibang tao, buhay ang nakataya, alang-alang sa pananampalataya sa Diyos. Yung mga Bible natin, tinatapon lang kung saan-saan. Wala nga tayong dalang Bible, punta sa church. Pero sa ibang mga bansa, yung Biblia, katabi nila palagi. Hinayakap nila palagi. Yun ang pinakamahalagang kayamanan na meron sila. Tinatago nila na hindi makita. Dahil pag nakita, susunugin at maari silang mamatay, ipapatay. Kaya naiinggit ako sa pananampalatayang ganon. Naiinggit ako sa mga tao na hindi kumukumpermiso sa paggawa ng masama, naninindigan sa prinsipyo, sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Naiinggit ako dun sa mga tao na kahit nag-i-struggle sila sa mga material things sa kanilang buhay, pero mayaman sila sa mga heavenly treasures sa Panginoon. At kung may kaiinggitan man tayo sa buhay, kainggitan natin yung magkaroon tayo ng mga korona sa langit. Na magkaroon tayo ng imperishable crowns, ng crown of rejoicing, the crown of righteousness, the crown of glory, the crown of life. Yun yung pangarapin natin. Hindi yung mga bagay na temporary lamang sa mundo. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Gusto ng Diyos na manatili tayong tapat sa Kanya. Kung ikaw ay makasalanan sa Diyos, mahal ka ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na lumapit ka at magpakumbaba ka sa Kanya. Kung ikaw ay believer na, pakiramdam mo, lumiyo ka na sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka sa Diyos. Maging tapat ka sa Panginoon. Konti lamang ang oras, konti lamang ang buhay na natitira sa atin. Huwag na nating sayangin kung hindi paglingkuran natin ang tapat ang ating Panginoon. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang Kanyang banal na salita. Tandaan natin yung Kanyang word. Huwag mahiwalay sa ating buhay. Alam ko may struggles. Alam ko may persecution. Alam ko may kahirapan, paghihirap dito sa mundo. Pero lagi mong tandaan, kapatid, hindi ka iiwan ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung papaanong sinorvive ka ni Lord sa maraming taon, kung anumang suliranin mo ngayon, isosurvive ka uli ni Lord. Pagtatagumpayin ka uli ng Panginoon. Anumang hirapan mo ngayon, anumang bigat ng kalooban mo, anumang nagtotorment sa'yo, anumang kasalanan, anumang kabigatan sa puso mo, mahal ka ng Diyos at gusto ka niyang tulungan na ikaw ay makalaya, na ikaw ay makawala sa sitwasyon na kinahahantungan mo ngayon. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa iyong banal na salita. Salamat, Lord, na ikaw ang nagpapaalala sa amin na kung ano ang mahalaga sa buhay na ito. Patawad, Lord, kung minsan kami, Panginoon, ay nakakagawa ng mga bagay na hindi nagbigay ng karangalan sa iyo, O God. Sometimes, Panginoon, kinainggitan namin yung mga ibang tao. Sometimes naki-question ka namin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa aming buhay, sa aming daigdig, sa aming bansa, Lord. Pero ngayon, alam namin at naalala namin muli na lahat ng nangyayari sa buhay at sa mundong ito, meron kang purpose, Panginoon. Meron kang plano. At kahit anumang hirap, Panginoon, gaya ng pangako mo, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Hindi namin kailangang mag-alala. Ang tangi lamang namin gawin ay magpatuloy
maging matalino sa buhay, maging madiskarte sa buhay, at patuloy na umasa na ikaw at ang pagpapala mo ay laging nariyan. Ang pag-iingat mo ay laging kasama namin, Lord. Saan man kami magpunta. Lord, I pray, patatagin mo ang aming puso. Patatagin mo ang pananampalataya ng bawat isa, lalo na ng mga kapatid ko na nanghihina ngayon, Panginoon. Yung mga kapatid ko na mayroong doubts, Lord, hipuin mo ang kanilang puso. Yung mga kapatid ko, Panginoon, na andap-andap ang pananampalataya sa iyo. Yung mga kapatid ko na lukewarm ang kanilang relasyon sa iyo. Hindi mainit, hindi rin malamig. Christian tuwing linggo. At unbeliever throughout the week. Panginoon, I pray, baguhin mo ang kanilang buhay. Alam mo, sabi mo, Lord, ayaw mo ng lukewarm Christian, Panginoon. Ayaw mo ng double standard na believer. Na nananalig sa iyo at the same time, hindi maiwan kung ano man ang kamunduhan na natira sa kanilang buhay. Lord, hipuin mo ang puso ng iyong mga anak. Hipuin mo ang puso ng iyong mga anak, ang buhay. Baguhin mo, Lord. Tulungan mo sila. Salamat, Lord, na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na may-ari ng aming buhay. At ikaw lamang, Panginoon. Sa iyo lamang namin inaalay ang lahat sa aming buhay. Kaya Lord, salamat na nawa ikaw ay aming naitaas. Nawa ang iyong salita, Panginoon, ay hindi nakawi ng kaaway, Panginoon. Kung hindi ito'y manatili sa aming isip, sa kaibuturan ng aming puso, ito ay matanim, Panginoon, upang ito ay magbunga. Ito ay tumubo, magsanga, magbunga at mag-ugat, at tumibay ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Kaya salamat, Lord. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo. Ikaw lamang aming tinataas. Sa pangalan ni Jesus na iyong bugtong na anak. Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.